Okay, maayong good morning sa tanan nato nga mga listener dinhi sa atong channel. Kumusta ang atong nagkalain-lain nga mga subscriber? Hi, hello, thank you so much to all of you. Here is Saturday, September 21, 2024, and I hope and pray God will bless us as we go on to continue to proclaiming the gospel in front of the camera. So thank you so much to all of you, and we will recognize to all our presence, to all our subscriber here in my channel. And this is your friend Pastor Robin Ramis, pastor of Temple Heights Baptist Church here in Northern Mindanao, Philippines. Salamat mga higala sa lain na sad nga hugna nga kita magakuyog dinhi sa ato ang live sa atong what we call sa atong channel. No, kumusta ang tanan nato nga mga nagkalain-lain dinhi nga mga tribo sa tao nga manood dito sa ating video mga kaibigan. So thank you so much to all of you. Ito po ang iyong lingkod, walang iba o nag-iisa dito mga kaibigan sa ating channel, ang yung kaibigan nyo na mayroon po tayong commitment sa Panginoon na ati pong ibigay ang todo suporta sa gawain ng Panginoong Diyos dito sa ating lugar mga kaibigan. So yung gawain ng Panginoong Diyos dapat tuloy-tuloy mga kaibigan, tuloy-tuloy. Kahit mga maraming pagsubok, no, ating maranasan dito sa mundong ibabaw, pero sa tingin ko mga kaibigan, that is normal bilang isang tagapagsunod kay Kristo. Kasi kung basahin natin ang New Testament Bible mga kaibigan, lahat pong mga tagasunod kay Kristo ay naranasan po nila ang iba-ibang imahe ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Pero nanatili silang matatag dahil sa kaniyang mga salita mga kaibigan. So, hindi po ito luxury ang buhay natin dito sa mundong ibabaw. Alam po natin na kung tayo po ay tunay tayo po ay taga-sunod kay Kristo, kung ano po ang mga naranasan ng mga apostol noon, mga kaibigan, iyan po ang ating maranasan ngayon. Kasi wala namang pinalabi ang Diyos. Kung sabihin ni Isaiah pa, wala siyang pinalabi. Kung ano po ang naranasan ng mga apostol noon, absolutely guys, yan ang ating naranasan ngayon bilang isang tagapagsunod kay Kristo. Kaya ating alamin ang tunay na turo ni Kristo. Kaya dito po, anti-prosperity gospel po tayo. Kasi walang turo si Kristo na kung ikaw po ay nandiyan na kay Kristo ay matiwasay ang buhay niyo. Isa po itong kalukuhan, isa po itong kamangmangan ng nagtuturo ng ganyang pagtuturo mga kaibigan. Yan ang ating malinaw sa pagkaintindi po sa ating sa banal na tipan. Yung banal na tipan ay hindi po nagtuturo ng prosperity gospel. Malinaw mga kaibigan na kung ikaw po ay tagapagsunod kay Kristo, maraming mga pagsubok sa iyong buhay na iyong maranasan. At ito pala ay magiging halimbawa mga kaibigan sa buhay ni Kristo, sa buhay sa mga apostol na nauna po natin sa ngayon mga kaibigan. Yan ang ating pagkaintindi dito. Kaya sa ating mga tagapagsunod dito, sa ating channel, kung mayroong pagsubok sa iyong buhay, huwag ka nang
ma-surprise. Kasi alam po natin na ang tunay na tagapagsunod kay Kristo ay dito sa mundong ibabaw ay maraming pagsubok na ating maranasan bago po tayo pupunta sa heaven, mga kaibigan. Hindi po pwede yan na dito matiwasay ang buhay mo tapos pupunta ka sa heaven. Hindi po yan, mga kaibigan. Lahat-lahat ng nakasulat sa Bible, sa New Testament or sa tinatawag natin, mga kaibigan, na dispensation of church age, mga kaibigan, silang lahat po yon ay naka-experience ng ibang-ibang pagsubok sa kanilang buhay. Kaya si Paul nagsasabi siya sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God according to His purpose. Malinaw po, mga kaibigan, na ang turo po kay Kristo sa kaniyang mga alagad at lahat po niyang alagad ay wala pong prosperity gospel. Walang mabasa dito, mga kaibigan, ng word for word na prosperity gospel. Sabi po ni Kristo doon sa John 15 verse 18 to 19, sabi po dito, mga kaibigan, if the world hate you, ating basahin, mga kaibigan, pag-refute po ito sa mga maling aral na ngayon ay sumusulbong dito sa ating paligid. Na kaya po tayo, nagiging po tayong alerto po dito kasi yan pala ang mga strategy ng yawa, ng diablo, upang po tayo ay malilang or madeceive, mga kaibigan. Sabi po dito, mga kaibigan, in verse 18, if the world hate you, sabi po ni Kristo, si Kristo po ang nagsasabi doon sa kanyang mga alagad. Si Kristo po ay nagbigay ng warning, nagbigay ng orientation, gina-orient po niya yung kaniyang mga alagad. Sabi po dito, mga kaibigan, in verse 18, John 15 verse 18, the Bible says, if the world hate you, ano po ang paningin ng sanglibutan dito sa mga alagad ni Kristo? Hate you. Ang ibig po sabihin dito, mga kaibigan, yung world, mga kaibigan, na ating ngayong tinatirahan, mapansamantalang tinitirahan, ay sabi po dito, hate you. Yung mga sistema dito, mga kaibigan, sa sanlibutan na ating tinitirahan for the meantime, ay sabi po dito, sa tunay na alagad ni Kristo, ay hate us. Hate us. Ano pong sabihin dito? Yung sanlibutan dito ay hindi po masaya sa iyo kapag ikaw po ay tunay na alagad ni Kristo. Ay hindi po iyon sumang-ayon ang world sa iyo. Kaya hindi po gusto ng sanlibutan na ikaw po ay magiging mayaman dito. Kaya gagawin ng lahat ng diablo upang po ikaw ay magdusa dito. Kaya yung turo ng prosperity gospel, isa po itong kamangmangan, isa po itong kalukuhan, isa po ito, mga kaibigang, doktrina ng diablo upang ang tao ay malinglang doon sa kalukuhan, doon sa kabakakan. Sabi po dito, if the world hate you, you know that it hated me before it hate you. Yung example po yan, mga kaibigan, ginawa ni Kristo ang kanyang sariling bilang isang example. Naalam po natin, mga kaibigan, 3 years and 6 months dito si Kristo sa mundo. Sa kaniyang pag-ministry, mga kaibigan, siya po ay hindi natin makikita na siya po ay matiwasay ang kanyang buhay. Kahit anak siya ng Diyos, maraming pagdurusa, maraming karanasan ni Kristo dito sa mundong ibabaw na hindi mga kaibigan, hindi matiwasay po ang kaniyang buhay. Kaya ginawa ni Kristo ang kaniyang sarili bilang isang example po dito sa tunay na tagapagsunod kay Kristo. So alam po natin, mga kaibigan, na kung tayo po ay tunay na sumasampalataya kay Kristo,
hindi po tayo nakapokus dito. Kasi pag mag-focus ka dito mga kaibigan sa mga bagay na dito, mga kaibigan, hindi ka makapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Sabi po dito, if the world hate you, you know that it hated me before it hate you. Sabi po dito, if we're of the world would love his own, but because he are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. So malinaw dito mga kaibigan, ang tunay na tagapagsunod kay Kristo ay hindi po magiging matiwasay ang buhay dito sa mundong ibabaw. Lahat ng nagtuturo ng prosperity gospel mga kaibigan, malinaw po yon, sa dyablo po yan. Tingnan mo yung mga tao ngayong nag-aangkin sa mundo. Di ba? Yung may ari dito sa mundo ay si Satanas lang si Diablo lang, si Satan lang. Kaya ayaw ni Satan na ang mga anak ng Diyos dito ay maging matiwasay ang kanilang pamumuhay. Maraming pagsubok mga kaibigan ang maranasan po dito sa tunay na tagapagsunod kay Kristo. Yan ang ating itanim sa ating sarili. Alam po natin mga kaibigan, na ang Biblia po ay isinulat po ng mga apostol upang po ito ay magiging batayan sa ating pamumuhay. Standard of living po ito sa bawat Kristiyanong na sumasampalataya kay Kristo mga kaibigan. Kaya hindi po tayo mag-alilangan ng lahat ng mga prosperity preacher mga kaibigan. Isa po itong kamangmangan. Isa po itong resulta mga kaibigan sa lack of knowledge. Isa po itong deceiving teaching to the people. Kaya hindi po tayo saludo ng mga teaching ng ganyan. Marami mga kaibigan dito sa Bible na ating nakikita na sila po ay iwanan po nila ang kanilang ang ilang professional success in the world at doon nakapokus kay Kristo. So alam po natin si Matthew, si Lucas at iba pang mga apostol mga kaibigan na itinawag po ni Kristo. Siya ay naglilingkod kay Kristo. Iiwanan po nila ang luksor nilang pamumuhay at doon kay Kristo sumusunod kahit mahirap mga kaibigan. Yan ang setting of service to the Lord. Kasi wala po tayo naglunging dito. Kasi yung ating pamumuhay dito ay for the meantime po yan. Kaya si Paul, sabi po niya, doon sa Philippians mga kaibigan, alam po natin dito, pinagsasabi po dito ni Apostol Paul, yung calling po niya bilang isang apostol ng mga Gentiles, isa po itong high calling. Kaya sabi po niya dito mga kaibigan, sa Colossians chapter 3 mga kaibigan, in verse number 14, the Bible says, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Bakit po si Apostol po ay bakit po si Paul po ay iwanan po niya, yung iiwanan po niyang isang professional na attorney at na doon nagtrabaho sa Sanhedrin, sa isang government agency doon sa Jerusalem. Bakit iwanan po ni Paul? Kasi naisip po niya na yung calling for Christ is the high calling above the professional professional career dito sa world. Kasi pag mamatay ka na, wala na ito yun. Pero yung calling na nalalaman ni Paul doon kay Kristo, isa po itong high calling mga kaibigan. Bilang isang Kristiyano, tagapaglingkod kay Kristo, tagapagsunod kay Kristo, kahit anong hirap ang ating maranasan dito mga kaibigan, magpatuloy po tayo. Kasi alam po natin mga kaibigan na ito po ay tinatawag nating high calling of God. Ang ibig po sabihin po yan, lahat ng gagawin ng dyablo sa atin dito,
mga kaibigan, hindi po ito makawala ng ating prize doon po sa harapan ng Diyos. Pero maraming salamat sa Panginoong Diyos kahit maraming pagsubok dito sa ating buhay, for the meantime lang to. At the end of this world, mga kaibigan, at the end of our life, happy with eternity with Him in heaven. That's why we are looking forward, mga kaibigan. Kaya dito, sa ating nalalaman dito, sa ating mundong tinitirahan for the meantime, ay isa po itong investment po with eternity. Kaya focus po tayo doon sa mga spiritual na bagay, mga kaibigan. Yung pagiging faithful sa Panginoong Diyos. Kahit maraming mga pagsubok na ating maranasan. Alam po natin, mga kaibigan, ang tunay na Kristiyano dito sa mundong ibabaw ay hindi po basta-basta ang kaniyang ma-encounter dito. Lahat ng pagsubok ati pong maranasan. Kaya hindi po tayo naniniwala ng kanyang tinatawag noong prosperity gospel. Isa po itong kalokohan. Walang apostol na nagtuturo ng prosperity gospel ayon sa banal na tipan, mga kaibigan. Pero dito sa ating kapanahonan ngayon, maraming preacher po naniniwala doon na isa po itong kamangmangan, isa po itong doktrina ng dyablo upang ang tao ay maligaw, mga kaibigan. Pero bilang isang Kristyanismo, bilang isang tunay tagapagsunod kay Kristo, alam po natin ang tama at sa mali, mga kaibigan. Yung prosperity gospel, mga kaibigan, isa po itong maling aral, isa po itong ginagawa ni dyablo upang ang tao ay maligaw sa katotohanan. Sabi po dito, mga kaibigan, ni Apostol Paul, na sinasabi po niya dito, kung luxury lang ang hanap natin, si Apostol Paul, mga kaibigan, bago po siya nagiging tagapagsunod kay Kristo, isa po itong attorney. Isa po itong professional na attorney at doon sa Sanhedrin, mga kaibigan, nagtatrabaho. Malaking sahod doong natanggap ni Paul at siya po ay active na po sa kanyang religion, Judaism. At sa lahat ng ginagawa po niya ay luxury po yan. Isa po itong galing po ito ng pinaka-famous na tribe sa Israel na mga Benjamite, mga kaibigan. Kaya isa po itong kilala doon. Pero anong sinasabi po ni Kristo, ni Paul, pagdating sa spiritual na bagay? Sabi po dito, mga kaibigan, in verse number Philippians chapter 3, in verse number 4, the Bible says, ito ang sinasabi ni Paul, though I might also have confidence in the flesh. Itong sabi po niya, if any other man thinketh that he is had whereof he might trust in the flesh, I more. Walang makapagtatalo sa kanya. Sabi po niya, verse 5, circumcised the 8 days of the stock of the Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, touching the law of Pharisees. Isa po itong achievement sa buhay ni Apostol Paul bago po siya nagiging Kristiyano. Pero lahat po yon, sinabi po niya, ay siya po ay tinatawag ditong success, mga kaibigan. Professional at saka yung pamilya po niya ay famous doon sa Israel. Mga tinatahod po doon ng mga tao doon. Sabi po to 6, concerning zeal, persecuting the church, touching the high righteousness which is the law of blameless. Wala pong maling makikita mo doon sa kanyang buhay. Sabi po dito, but these things we are gained to me, those I count loss for Christ. Lahat pong achievement po niya, luxury ng pamumuhay niya. Pero lahat po yon, sabi po ni Paul, but these things we are gained to me, those I counted loss for Christ. Kinalimutan po na niyang lahat. Yung kaniyang luxury na pamumuhay, yung unstable po niyang income, at saka yung kaniyang matiwasay na pamumuhay, ay iniwanan po niya
Sabi po rito, I counted loss for Christ. Dahil po sa Kanya, sa kay Kristo. Ye doubt that I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Jesus Christ, my Lord, for whom I have suffered the loss of things, and do count them but dung, that I may win Christ. Yung lahat po, yung luxury na pamumuhay ni Apostol Paul noon, bago po siya ay nagiging tagapagsunod kay Kristo, sinasabi po niya, lahat po yun ay dung po yan eh. Tai po yan eh. Marumi po yan eh. Kasi alam po natin mga kaibigan, kung ang longing mo ay doon lang dito sa mundong ibabaw, ikaw po ang pinakamahirap na tao. Kaya alam po natin na ang tunay tagapagsunod kay Kristo ay nakapokus po yan sa mga bagay na espiritual, mga kaibigan. Hindi po yung mga bagay-bagay dito. Kung bibigyan ka ng bagay dito, amen. Pero hindi po yon ang pinaka-main goal sa buhay ng tunay na Kristiyano, mga kaibigan. Yung marami ngayong mga tao na nag-teach na pag ikaw ay nandiyan sa na kay Kristo, all these things ay added unto you. Anong all these things na isanabi doon? Wala to nagsasabi ng marami kang salapi. All these things. Yung all these things, mga kaibigan, kung titingnan nating maigi dito sa previous na Matthew chapter 6:33 hanggang doon sa 27 hanggang sa 33, mga kaibigan, yung anong sinasabi doon? Kain, sinina, tubig. Ibigay po yon sa Ama. Hindi po yon nagsasabi ng all these things po yan. Yung maraming, mayroon kang ari-arian. Yung context, mga kaibigan, ay nagsasabi doon sa 3 kinds of basic, mga kaibigan. Kasi kung ating istadihan pong context po yan sa Matthew 6:33, doon magsimula sa 27, yung mga apostol po yan ay nawuri sa kanilang kakainin, inumin, at sa kanilang shelter. Pero basic, yung bagay na nawuri sa kanila ay binigyan po ni Kristo ng tinatawag nating solve. All these things, ano pong all these things? Yung basic need ng mga Gentiles, yung pagkain, yung tubig, o yung kanilang damit. Yan ang basic, mga kaibigan. Sabi po dito, all these things. Yan, mga kaibigan, ang correct na pong interpretation po dito sa Matthew 6:33. All these things. Ano po ang all these things? Doon pala sa pinag-usapan sa previous na verses, yun ang tubig, pagkain, clothing. Yan ang ibinigay ng Diyos kung ikaw po ay tagapagsunod sa Kanya. At pinapatunayan po niya ng 3 years of 6 months, mga kaibigan, sa Kanyang ministry. Lahat po yung mga taong sumusunod sa Kanya ay nakaranas po ito, na-provide po itong pagkain, tubig, at saka damit. Kaya malinaw, mga kaibigan, ang ating pagkaintindi na ang prosperity gospel ay isa po itong doktrina ng dyablo. Kaya lahat po yung mga pastoran dito na nagtuturo ganon, yung doktrina niyo ay isang doktrina ng dyablo. Kasi si Kristo, wala po yun nagsasabi doon. Mga kaibigan, ito po ang ating nalalaman dito. Accurate po ating nalalaman dito ayon po sa salita ng Panginoong Diyos. Okay, dito po tayo nagwakas sa ating preaching ngayong umaga. At ulitin ko, ang Diyos po ay mag-bless po sa atin sa spiritual na bagay bago po tayo magwakas dito sa mundong ibabaw, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat. To God be the glory.